Tapos, umamin din siya na nung nagkakaroon na sila ng problema, Aljur, pumupunta siya sa bahay ng kanyang tatay na si Senator Robin. Tapos, sinabi niya lang daw nung una na parang nagkakalabuan pero walang sinasabing dahilan. Ang tingin niya, lalaki siya. babae siya. So, he hates his body. He hates yung pag nakita niya sa salamin. Parang, this is not me, this is not my body. Ito na, Holy Week na, simula sa Sunday, Palm Sunday na po. Pero andito pa rin kami, tuloy na tuloy. Siyempre, tuloy na rin po ang popcorn sa chikahan at intriga at marami na waiting. Pero bago lahat, bati ako sa inyo ng good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, June Nardo. At ako po ang inyong lingkod, Unbettable Professor Ambet Labus. At ang inyong PhD, Rose Garcia. Meg Ganon, ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Kamusta naman? Ang Ang bilis ng araw mo. Weekend na naman. Correct! Happy week! Tsaka sorry, nakikita talaga ako nagpapay-massage. Hindi kaya ng powers ko. Nahanginan din ako. Nahanginan ka. Dahil dyan, nagpapasalamat po kami syempre sa ating mga kamarites na patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lamang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi po kayo mahuli sa ating mga weekly episodes at syempre sa iba pa nating mga showbiz-related content. Yan. Diba? Ang galing-galing mo talaga, best host. Pag nandito naman yung camera, biglang papatayin ko yung At dahil mga nangyayintay, ito na po isang linggong Chismis! Unahin natin ang magandang si Catherine Bernardo. Wow! First time ko narinig yun. Dali muna nagbabasa ako. Don't disturb me. Ulitin mo dapat yung sinabi mo. Ulitin. Sige, tatahimik kami. Catherine Bernardo. May sinabi ka kanina. Unahin natin. From the top. I hate memories. My God. Memories na agad-agad. Ito mga fans si Catherine, nireveal ang crush nung bata pa siya. At netizen, nagkagulo sa paghahanap. Prof, nito. Oo, nakakaloka nga yung mga pangyayari niya kasi nung April 6 sa isang episode ng Pilipinas Got Talent, napag-usapan nila yung mga crushes nila. Sinama si Mr. Freddy Garcia. Freddy Garcia, crush daw niya yung kapitbahay nila dati, si Uge, ganun din. Tapos si Robby Domingo, si Donnie, tsaka yung mga iba. Hanggang dumating kay Kat. Tinanong. Hindi na, alam mo naman si Melay, atribida. Sabi, pwede mo pangalanan natin yan, ganyan. Pinapaliwanag ni Catherine na pag nagkakakrush siya, kahit bibitin siyang patiwarek or hindi talaga niya aaminin at hindi niya talaga sinasabi. So for the very first time, binanggit yung pangalan ni Kenneth. Kenneth na pangalan, kaklase daw niya sa Nueva Ecija nung bata pa siya, nung grade 2 siya. So ang bilis ng netizen, lalo yung mga fans niya, hanap agad. Nakita nga yung ID, yung school nila, naka-grade 2. Hindi, yan ngayon, doktor na siya, physician. Pero yung dati, pakita niyo yung may ID. Hindi niyo ba nakita yon? Mahihina kayo. Siguro paano nakita? Siguro sa yearbook? Sa yearbook ko hinanap talaga. Tsaka hinanap nung magkaklase sila sa grade 2 kung sino yung Kenneth. Ito meron ngang Kenneth na ang apelyado Hizon. Doktor na siya ngayon, isang physician at 30 years old. Yun nga, single. So, ang dami na nag-shipper, ganyan. Instant celebrity si Doc. Instant celebrity. Kaya lang, may mga ibang netizen na naman na, mga walang magawa na naman. Ano sinasabi nila? Sinabi, porque 30 years old na single, sabi, ay baka lalaki ang gusto, ay baka bading, may mga ganun na naman sila. Single lang naman? Single lang nga naman. Ay, alam nyo, tumigil na kayo. Bakit? Iba kasi ang mga ngayon. Parang mas priority nila ang career. Tingnan ninyo. Dati nung diba, pag tungtong mo ng 20 yata, 25, matandang dalaga ka na, matandang binata ka na. Correct. Pero ngayon, they don't mind that. Mas career-oriented ang mga tao ngayon. Correct. Mga kabataan Tsaka ngayon. siguro alam na mahirap ang buhay. Ay, totoo. may namatay na ina. Alam man nila na hindi naman ang happiness naman ay hindi naman nakadepende lang sa pag-aasawa. Sa partner. Diba? At bilang may tsura siya, ha? Oo, Oo, na Pero ito na, dahil nag-reveal, sino mga first crush nyo rin?
Baka interesado siya. Walang interesado yan. Kaya alam mo, kagaya ni Dean Jun. Sino ang first crush mo? Tingnan niyo ako. Grabe siya. Ako hindi ko na maalala. Magpapaka Sherlyn Gonzalez. Babae or lalaki? Ayun. Oo nga. Dali. Okay. Ito na mga tama na yung kikating na yung crush na yan. Kasi sabihin But niya anyway, maganda. ito na nga, si Dr. Kenneth Izon na yan, naging instant celebrity nga siya. Sana naman, maayos naman po yung ano nyo. Actually, Nandiyan lang ba? I mean, nasa nagulat Pilipinas siya. lang siya. Sa Nueva Ecija, Ecija. practicing as a physician. Ayun. Nabulabog naman to si Oo, si Doc. Ang galing ng medicines, no? Ang galing. Sobra. Hindi ka lang, wait. Ang sinabi lang ni Catherine, di ba first name lang? Kenneth lang. Kenneth So, lang. hinanap. Madali naman kasi kung paano Hindi ko may yearbook Oo. ba? Magkakaklase. Kaya nga dapat pinakita natin yung may May mga nakita na bagat ako. sila. Oo, Oo, di ba? na bata yung Oo. picture. Nakakaloka. Mamaya Anyway. na. Sino kaya ang first class ni Dean? Bakit ba? Anong kapanahon yun? Okay. Ayun nga ang interesting. Ay, ito. Sabihin mo, ikaw muna, dali. Alin? Sino first crush mo daw? Pero wala sabi ka. Ayaw nyo nga magsabi eh. Ako. Hindi man tayo interesado, no? Malay mo interesado sila oh. Alive pa rin pala. Sa chismis sila interesado. Okay, sunod natin. At least ngayon na bago na, nawala na yung issue doon sa mayor, no? Oo, di ba? Doktor naman ngayon. Oo. At least mga titulado. Ganda. Bangga talaga. Yung pag superstar talaga, no? Pinag-uusapan Okay, sa buong panig. Balita naman natin si Robin Angeles. Hindi rin nagpahuli kay Andres Mulak, PhD. Yes, dahil nga kanina nagkaroon siya ng launching. Launching niya sa isang Viva Beauty ang Oo, tawag, tawag di ba? ng Viva, may Viva Beauty Oo, na, correct. no? Sa kanilang mga group of business. Company. Di ba dyan yung Oo. under yung kay Pops? Di ba Viva yun? Ang nagdi-distribute siya. Nagdi-distribute. Oo. Ito rin naman, parang ano din naman to Korean Oo, product. Pero Japanese. o Japanese or whatever. Ang nag-distribute ay ang Viva. So, itong si Robin, parang isa to sa unang endorsement niya. Pero sabi niya, dalawa na yung endorsement niya. So, alam naman natin si Robin Angeles ay dati na rin siyang umaarte. Sabi niya nga, nag-extra siya. Pero, sa mutya ng Section E, dito talaga siya nakilala. Nagsisimula magkaroon ng maraming following na in fact sa May 1 nga ang kanilang fans day. Wala kang ticket. At wala pa akong ticket. Tita, baby. Anyway, itong si Robin kasi parang na-notice siya or nakilala siya dahil sa looks niya na parang hindi maintindihan kung Koreano ba, kung Japanese ba. Pero alam mo, Pero ayan, half Japanese siya. Ang Kasi- tatay niya is Japanese. pero alam mo ako nakita ko siya kanina kasi Pinoy na yung look. Parang mas may character siya nung time na May kulay ang may buhok. kulay ang buhok niya. Kasi nga, parang doon siya napansin. Na Ngayon hindi wala ng ganyan. Hindi na wala na, hindi Pinoy na. na. Yun. So, silang dalawa ni Andres ang pwede natin sabihin magka-contemporary or medyo well, not really naman pinagsasabong. Yun, siguro, more on pinagtatapat. Pero sabi nga ni Robin, wag daw silang pag-awayin or what dahil silang tatlo daw ay suportahan sa isa't isa. Of course, including their leading lady na si Astin Olvega. Olvega. O yan. ano ni Robin si Ron? Angeles kasi. Taga Pampanga kasi siya. Ganun ako. Bakit pag taga Pampanga ka, Angeles? Kasi may Angeles Pampanga. Pero taga Pampanga talaga siya. Taga Pampanga. Ang daming pogi sa Pampanga At talaga, no? nakakatuwa yung kwento niya kasi talaga nagko-commute siya pag may mga ano siya nung araw. Pero ngayon, may sasakyan na siya. Sabi ko, ano ang kaibahan mo ngayon? Anong pagbabago? Marami daw naging pagbabago. Pag lumalabas siya, syempre, kilala na siya. Tapos, dati nagko-commute lang siya from Pampanga to Manila. Ngayon, meron na siyang sasakyan. Pero hindi pa raw niya kayang mag-drive kasi gusto niya munang talagang magaling na siya dahil Siyempre. parang natatakot siya lalo na pag sa highway, EDSA. di ba? NLEX or Oo, ano? sa NLEX, patas sa EDSA. Alam mo, 20 years old lang siya although nag-stop siya ng school because nga dito, sa pag-aartista niya. Pero ang goal niya, yung mami niya na isang nurse sa... Sinabi din niya kung sa eye center sa Pampanga. Gusto daw niya na hindi na mag-work kasi parang may edad na rin ang mami niya, parang sa buong naman, sinusuportahan sila. Parang gusto niya na siya naman ngayon. Ay, boy, mabait na bata. Ako nababaitan. Saka napupugian ako sa kanya. Naman, no? Cute.
marespetong magsalita, fairness doon. hindi siya yung nagyayabang. Sabi niya, hindi daw niya maramdaman yung kasikatan, ganyan-ganyan. Nako, sana nga. Sabi ko kanina, kasi sabi niya nga, Biglang lakas daw niyan. Grabe. malakas nga sila. Tinitilian talaga Eh, siya. sabi ko naman, alam mo, lahat na rin namin ng ganyan eh. Yung hindi magbabago. Yeah. Hindi lalaki ang ulo. True. Pero lumaki. Ay, Lalo na pag yun. Ay, ko. Ano ba yan? so, Sige ka, karma. sabi ko, ano ang pwedeng sabihin sa'yo in the near future na masasaktan ka pag narinig mo? Akala ko sabihin niya agad, pag sinabi pong lumaki ulo ko o nagbago ako, ang sagot niya, pag po sinabi nila na hindi ako marunong umarte. Kaya daw, nag-workshop daw siya ng todo ngayon. Yun naman ang Sabi ko, maganda. paano pag sinabi nagbago ka? Yun din po. Well, sana nga, sabi nga natin, Binder. Yes. lahat nagsabi na sila ay, Hindi Hindi magbabago. pero ang totoo, Lumaki ang mga ulo. Nalunod sa isang basong tubig. Charot! sana si Robin mga isang... Sana. Kutsara lang. Ay, charot lang. Hindi, tsaka parang pagkatiwalaan ka ng Viva Beauty na di Siyempre, ba? produkto yan, di ba? Something na iba. Go. Oh, sige. Eh kasi may abangan mga natin. fans na rin sila kahit hindi lang dito sa Pilipinas. Yeah. Marami. At yung mga fans nandun din kanina, supportive. Ay, Palakpak patalo. talaga sila. Correct. Oo. Ay, patalo May rin mga kay bit-bit din sila, mga Andres. flowers. Oo, Ano di ba? talaga? Very prominent ba yun? Yes. Just like the other Yeah. person. Ito, magbalita naman tayo kay Vilma Santos. Pinagtanggol ni Edwin Lasherda. Yes. At, Dating press secretary yan si Edwin Lasherda. ni spokesperson Spokesperson ni Pinoy. Oo, kasi nga dahil sa Laos issue. Dito kay namesake ni kumparing Jay Ilagan. Jay Manalo Ilagan. Oo, may diba? Jay Manalo na may Ilagan pa. Talaga? Oo. Pangalan ginamit niya. Ito yung kalaban nagsabing Laos siya. Hindi niya tuloy na pangalan. Yun din. Yun din ang pangalan. Pero Yata. parang yung Jay, parang ano na lang, parang ginagamit na lang. Para magkaroon ng recall, Oo. siyempre. Diba? Fu, di ba ginagamit lang ni Fu yung ba? Di mo niya pangalan. Bagay, oo nga. Pangalan ko yan. Charo. Nakarehistro yan. Yun na para, yung kanya na, smite him. Oo. Sabi yung ganyan. As a Vilmanian, do not mess up with a Vilmanian. Yes, sabi diba? nga ni Edwin Edwin Lasherda. Lasherda. Vilmanian pala to si Edwin Lasherda. Diba? Kaya, nakakatawa. Pinasalamatan ni Vilma yan, yung statement niya sa kanyang account, si Edwin Lasherda, na hindi niya kalain talagang Vilmanian din. Yeah. Sabi, smite him. Tingnan ko tuloy yung smite. Oh. Parang siguro, strike him. Ayun na. With your hand or with something. At ang nakakaloka dito kay Jay Manalo, smite. nagpaliwanag pa siya. Ang ibig daw niya sabihin doon, kung i-rephrase daw niya yung sinabi niyang Laos, sinabi daw niya na wala nang karir. Ay, di lalong nag-react ngayon yung mga tao, yung mga filmers. Ano pinagsasabi mo, naintindihan mo ba ibig sabihin ng karir? Kaya nga. Baliw. And sa relasyon, in relation to that, ang COMELEC ngayon nag-issue na ng, alam mo doon, sa lahat ng mga kandidato. Ano ba yun? Yung cause and order. yes, na lahat ng mga nalalait na mga PWD, na mga kababaihan, naalala yun sa Ako, Pasig. yes. Ano nangyari doon? Tuloy pa rin yun? Pinaimbestigahan. Alam mo ba, Hindi anong siya, lusot no? niya? Dinisqualify? Di ba? Hindi pa. Alam mo ba kung lusot niya? Freedom of speech. Abogadong naturingan yun. OMG. Totoo? At ito na yung naging hamon doon. At ito na naging hamon nga doon kasi di ba si Army na nakaibigan naman natin na tumatabong konsyal. kapartido nila. Kapartido niya, nasa likod niya lang. Yes. Tapos hindi sabi, challenge ngayon si Army na magbigay ka naman sana ng statement mo bilang ikaw naman ay kilala rin sa mga kababig. Dahil si Shamsi Supsup, na kapartido rin nila, Ay, nag-resign. nag-resign. From the party. From the party kasi sabi niya, medyo iba na ang takbo ng advokasya, hindi na nag-a-align sa Actually, kanyang medyo na-okray nga si Ara nung time no kasi actually nagtitissue kasi si Ara noon. Habang nagkukwento yung Tapos attorney. yung attorney. Tapos doon sa linya na tungkol doon sa single mothers, nabitawan na yung statement. Parang natawa si Ara. Hindi, parang napas tumawa siya. Pero Siya parang nabigla. tumayin. Oo, parang bigla. Natatawa siya. Tapos, parang ino-okray na. Tumatawa pa si Ara Mina sa likod. Ako naman, sabi, nagtitissue kasi Oo, siya. oo. Tapos Nabigla talaga. Gusto mo nabigla. Oo. Tapos nag-apologize siya. Ayun, na mas lumala. Kasi pinaakyat pa niya sa stage yung isang staff niya na babae na medyo may katabaan. Tapos pinagangalanda ka talaga niya. Kumpare ko po ang asawa nito. Sabi, hindi ako ang tipong papatol sa ganito. May ganun siya. Ano, miss?
Hindi Ang lang sarap yan. niyang sapukin. Hindi lang yan. Ang dami Ang ng dami. paso. May sa gobernador, may mayor sa ibang sa Luzon, Oo. sa Mindanao. True. Sabi, ito ba ang namana ninyo? Ito lang kinu-quote ko lang yung mga sinasabi ng netizen na siguro nga kasi yung mga previous administration kasi may naging presidente daw tayong ganun Magsalita, kabarubal oo. magsalita. Baka namana daw yung mga Ginaya. kalalakihan ganito. Actually, ginagaya. Yun. Hindi na nasa isip ko. Kaya sabi ko na sa inyo. Huwag niyo pagalitan si D. Si PhD. Maling ehemplo. Ginagaya. Oo. Kasi naging Parang nag-trend, nag-set ng kasi parang trend. feeling nila effective, nakakakuha na Yes. simpatya ng tao, kaya ginaya tuloy. Akala nila Lang yung patulog ko akala nila humorous yun. Oo, Tsaka, entertaining. ito nga, isa naman, hindi yung jingle ni Mocha rin. Ayun pa, isa pa. Pinagsabihan din si Mocha. Pero pinacheck na yata ni Mocha. Pinatigil na. Si Cookie? Yun. Oo. Kasi naman, mag-iingat na kayo sa iboboto nyo. Ayan na, huwag yung pagalitin si PhD. Walang tulog yan. Kaya busy-busy yan ng Comelec. Oo. Hindi naman nila mamamonitor lahat. Hindi naman mamamonitor Oo, lahat. kaya nga Pero maganda doon kasi pinapadala sinabi, yung mga netizen daw mismo, kung may Nagpapadala. nakikitang ganon, ipadala. Dapat, oo. Yun. Tama naman. Kaya mga kamarites, Pero ilang araw na lang, isang linggo. Election na, good luck. sa May pa. Ilang linggo na lang. So, less than naman. Less than a Less than a month. month. Kaya pa yan. Okay, mga marites, magbalita ng tayo kay Kylie Padilla. May pagsisisi sa pagpapakasal noon kay Alger Abren sa Mr. Wong. Hindi bigyan na bring up yan kasi si Bibi Gandang Hari na kanyang tsahin dahil anak siya ni Robin, ni Senator Robin, nagvo-vlog na ngayon. So, Dati pa naman siya Dati pa. nagbablog. Hindi, parang ngayon binalik niya yung Bibi Talks. Hindi, ngayon YouTube, one-on-one. okay. Hindi, dati nagvo-vlog siya sa Amerika. Pero ngayon, Pagluluto niya, Yung pagluluto ganyan, niya, oo. Pero ngayon, meron na siyang talk show. Ayan. Oh, I may stand talk show na si corrected. Bibi. May talk show na siya na parang BB Talk or BB Talk, something to that effect. So, nag-guest siya. Nag-guest na niya si Mariel, nag-guest na syempre yung mga malapit sa kanya, nag-guest na niya. So, ngayon, tuwan-tuwa siya nung kinukwento nga ni Bibi na isang tawag niya lang kay Kylie, oo agad. At ayun nga, na isa katuparan na yung kanilang interview. So, isa dun sa mga nabanggit, yung tungkol dun sa pagpapakasal niya kay Alger. Walang kiber-kiber na sinabi ni Kylie na ang sa pagkakasabi pa nga niya, parang hindi naman talaga pa siya sobrang in love already sa marriage. O hindi pa siya naniniwala dun sa kasal. Kaso, lahat daw ng mga tao sa paligid nila gustong magpakasal sila, kaya nagpakasal sila. Kasi buntis na siya. So yun yung sinasabi niya. Tapos, umamin din siya na nung nagkakaroon na sila ng problema, ni Aljur, pumupunta siya sa bahay ng kanyang tatay na si Senator Robin. Tapos sinabi niya lang daw nung una na parang nagkakalabuan pero walang sinasabing dahilan. Tapos nung bumalik daw siya, parang sinasabi niya na ang galing ni Senator Robin kasi parang nag-gets na niya kagad na merong Problema, diba? May third party. Tapos sabi ni Bibi, magtataka ko. Parang gano'n. Tapos, si Bibi, nagsabi siya na, siya daw, pagod na raw siya sa buhay, pagod na siya magtrabaho, sana raw makahanap siya ng mister. Si Bibi to, Aray. na mister na, pagluluto na lang daw niya, gano'n na lang daw gagawin niya, housewife na lang daw siya. Tapos nag-agree si, Kylie, parang siya din daw, sana meron daw gano'n na kapag sinabihan ako na I'll provide for you. Titigil na rin ako, hindi na ako mag-work. So, very candid yung usapan nila bilang magtsahin sila. So, syempre, medyo matagal na silang hiwalay ni Aljur, tapos biglang nabalikan. Gano'n naman talaga, dahil interview. So, nasabi niya yon na hindi daw talaga siya pa ready talaga that nung time. magpapakasal. But since everyone wanted them to get married, hindi Nagpakasal magpakasal. siya. Yun ang sinasabi niya. Pag napanood kaya yun ng mga anak nila, ano kaya magiging reaction? Ay, yun lang. Next. Yun ang next story. Pero kasi alam mo, passionate kasi silang dalawa noon. Passionate sila mag-away. Passionate din sila magkabalikan. Ayun na. Ganyan sila for the longest time. Kwento ko lang briefly. Siya O, si dati Aljo. misis sa Bren ni Kadapa. Minsan, interview kami ni Aljur. Bago kami mag-interview, break sila. Interview, break. Ko baka naman mamaya. True enough. Nagkabalikan Kinabukasan na. na umaga. Pero wag na kasi medyo One. ganon. Ganon sila. But I believe na
in love sila talaga sa isa't isa noon. In fairness naman, nakita ko yon. They really fell in love with each other. Pero alam mo, masyado lang talaga silang mga... Bata pa no. Bata pa, masyadong... Tama yung karir nila, paano pa lang. Oo, passionate ano nga. siya, mga sikat sila that time Passionate, eh. hindi din mga nakikinig. Oo, Mapupusok, Yan, gano'n. that's it, mapupusok. Actually. Ang ingay ng Pero kapitbahay yung natin. sinasabi ni Kylie na hindi pa siya into Nagsisisi, marriage, oo. naniniwala ako. May posibilidad. Sinabi niya yun, sinabi. Lalo na ngayon, medyo marirealize niya kasi syempre nag-mature na siya. Dalawa anak nila, di ba? Yeah, parehong lalaki. Mga ilang taon na ba? Eh, May, ano na elder siguro. ba? Oh, baka. Mga ganun ano na. binatilyo na siguro. Magbibinat- Hindi, Isa, baka magaganon. isa siguro. Kasi, posible. Ang nakakatawa, si Vin. Ang kapatid ni Oo, Aljur. maganda ang ano. Diba? Yeah. Pati kay Sophie. Kay Sophie. Sophie Albert. Ano ba kay Binabrel? Ano naman talaga eh. Mas Bakit? maganda. Diba? Yung family nila. Yes. Low-key lang, Oh, pero... yes. Ang kapatid ko pala si Vin Good dati. provider si Vin. Dahil madiskarte Yes. sa buhay. Yes. Naging kapatid kaya kay Noel Ferrer, si Oo, Vin. dati, di ba? Mas, Yun lang. Saka mas mo- responsable si Vin. Bakit si Aljur naman din ata? Eh, Nag- wag ko na naman siya. Hindi, Sinakita si niya yan. Aljur Oo. naman ano din. Oo. Masipag naman Tumatakbo si na- Aljur. Actually, mabait si Aljur. Very gentleman nga si Aljur eh. Oo, di ba? Ano lang talaga, tingin ko masyado nga sila mapusok. At saka yung career siguro naka-apekto sa kanila. Tapos si Aljur din kasi, yung bang, di kasi sumikat naman na talaga eh. Oo, naman. totoo. Pero, Maraming hinanap na wala sa kanya hindi nakita. Siya dati po si may, Mrs. may, Aljur yung una. bang, feeling ko na mali din si Aljur ng mga association. Yun. Na Ako, ayaw ni Alden ng ganon. nag-udyok sa kanya na, ganito ka na, ganyan ka na, ganyan ka na. Di ba, no? Pinupush na. Oo. Maraming chuchu-chu. Actually, Oo. double ganito. Ako yun ang ano ko, yun ang talagang sa pantaha ko doon. Kasi di ba under sparkle siya, Yes. maayos naman. Actually, napakabongga ng mga binibigay na proyekto Project kay sa kanya. Al. Oo naman. Nagkaso Naka-prioritize ano siya. Nagkaso siya. Nagkakaso siya. Oo. Ako naniniwala talaga ako. May mga, well, di ko alam May kung mga amin outside ni forces. Aljur. Oo. May mga nagsulsul siguro, na paniwala. Hindi kaya, hindi, Alam mo, totoo ka dyan kasi nung nakilala ko, nung namin yan, nung bumili ng bahay yan na nagkakaso pa sila na binalaban, nasaksihan ko yung talagang maraming Yes. chuchu sa kanila. Oo. Hindi kaya Sinisi ikaw sa yung kanya. nireklamo ni Kylie na sinumbong niya kay Senator Robin. Hindi na kakain kita eh. Ikaw pala yung third party. Pero, speaking Ito of si Kylie, kumater mo ng kumain. speaking of Aljur, natuloy ba yung pagtakbo niya? Ayun, tumatakbo na siya na meron akong video na panood. Sa politika, ha? Saan matatakot sa karera ko sa BGC. Sabi kasi niya tumatakbo na Oo, siya. meron video ko na nakuha na pinoward Pampanga sa o akin. sa Batangas? Hindi ko lang alam kung Baka doon sa na na-check eh. Pampanga. Pero hindi taga Batangas talaga. Yun na nga, Bakit sila. Pampanga rin, pero more Batangas. At least, konsihal ba? Konsihal. Hindi ko masyadong... Ay, naku, nagbabalita ng hindi alam. Binigyan lang sa akin yung video. Grabe. Teka, Ivana Alawi, go sa frontal. Yan, tinanong niya ni Kuya Boy, sa pasto kung pwede sa frontal. Sabi niya, siyempre pag ano pwede, pero depende sa script and everything. May mga condition pa Yung rin bang siya. everything kasama yung TF. Ha? Oo, siya pag malaki, di ba? Alam mo naman yun. Prangkahan lang, mukhang pera, di if ba? the price Yun, is napakayaman na right. ni Ivano. ha? Hindi, para siyempre marami rin siya tutulungan, di ba? Kaya, tsaka sinabi niya, Tayo ba tinulungan na ni Ivana? di ba, ay, In some ways. sabi niya, ako nanalo. Yun! Tsaka asa Nanalo. natin sa Empress. Ano natin? Ako, Yeah. ako nanalo, ikaw hindi. Outreach. Ako nanalo ako. Pero hindi pwedeng sino? manalo. Ako hindi. Ayun na nga. Disqualified. Ang saya kausap ni Kasi Ivana. hindi natin nakausap nung press ko niya, di Yes, ba? oo. Kasi nga maraming gustong kumausap. Baklang-bakla pala. At pati pag mahal, baklang-bakla siya. Oo. That's sabi niya naging sugar Di ba mama sabi siya. nga niya pag may napapalibig siya sa meditation lalaki, yung siya pang nagbabayad? Oo. Actually, sinabi niya yun sa MediaCon. Oo. At saka yung at saka wala siyang, ang insecurities niya, ilong lang. Oh. Hindi siya nagparitoke. Oo. Nilinaw niya yung kontur-kontur lang yung ilong niya. Ba't di siya nagtatanong kay RC? Insecurities, sino?
Hindi sila close. Mas close ka nga ron, di ba? Uy, maganda yung Sinagtala movie, ha? Alam mo? Ang dami nagkukwento sa akin na neighbor ko. Hinihingan ako ng pasa. Sabi ko, hindi ko po alam. O, sa mga passes? Wala na. Maganda daw yung story. Sa mga passes? Wala na ang passes. Di na nga. Hindi naman ako nag-ano. Kailan pa ako huli nakahawak ng passes? Sige nga. So yun na nga, Ivana, pagpatuloy mo lang yan. Ayun ba? Basta ang natuto sa mag-vlog dahil sa kapatid niya, si Mona. At ready siya mag-frontal. Hindi siya mag-frontal, basta maganda yung script at kinakailangan. Nakakatakot. Sabi, Frontal Oo, talaga. namin pero ni Kuya Boy. Pero sa bagay, paano ba nag-click ang vlog dyan? Oo, diba? Simula doon sa naglalaban. Walang bra. Kaya si Kuya Boy naglaba rin, di ba? Walang bra. Nang walang bra? Oh. Ay, gan pandemic yun, di ba? Talaga. Oo, pinagkaguluhan ka, naglalaba ka ba naman ng gano'n? Sabi na ng sister Pag niya, naglaba ako na walang bra, mag-click ba? Subukan ko maglaba na walang break. Viral yun, kaya... Sige, gagawin nga natin ngayon. Kaya kayo, no. Walang bra. Nakakatawa siya si Bana, di ba? Ibang klase talaga. Anyway, ito na mga maliliit. Sharon Cuneta, nakapag-ban kay Casey Concepcion kahit dual ng dual. Oo, eto na. Nabasa ko yung post niyang yan. Pagkatapos mag-viral ni Miss Sharon dahil sa kanyang bonggang-bonggang weight loss, eto na. May mga issue 'di ba dati na hindi sila okay ni Casey, meron silang gap, etc. So ngayon maganda yung balita na pinuntahan ni megastar si Casey, I think Batangas ito sa isang paborito niyang lugar sa Batangas. Birthday ni Casey. Dahil birthday ni Casey. Hindi siya lang. Akala ko nga amalpulo yan eh. Dahil sabi parang niya, yun ang favorite ano nila. Pero sabi ba, ang tanda ko Batangas. But Baka saan nila? baka di ba doon Yung si kay Gabi? Gabi? Malay natin. Yun yung naisip ko eh. Kaya hindi siya nakasipot sa isang sorting ni Kiko. Ni Kiko. Pero beach to, no? Oo. Parang, oo. Kasi ang favorite din ni Casey yung The Farm. Batangas din ba yun? Kalipa, di ba Posible. Anyway. Anyway. Sige. Ano ba yan? Ang ingay po ng kapitbahay namin. Kapitbahay po kami na maingay. Medyo nawalan yata ng kuryente. Eto na, so. Sarap naman ng mga pagkain na So nag-post sila ng ganun. Kaso, yung mga panahon na yung mga oras na yan, talagang may sakit si megastar at ang kanyang sakit, ang sinasabi niya, dual siya ng dual. I mean, nag-throw up siya. Tapos, hindi daw niya alam kung ano yung dumapo sa kanya, sobrang sakit ng kanyang katawan. Pero, ang masaya siya dahil nagka-bonding nga sila ni Casey at meron pa siya, thank you for taking good care of me. Kahit ano daw, birthday mo, nandun lang ako sa kama mo, nakahiga lang daw siya. Tapos, so syempre, marami mga netizens ang natuwa dun sa pagkikita at bonding nila dahil nga, di ba, lagi may issue na hindi sila okay, may gaps sila. Minsan, di ba, may mga post si Mega na hindi binabanggit si Casey, yung ibang anak lang kay Senator Kiko. But anyway, tapos ngayon, hanggang kaninang bago ako pumunta dito, meron pa siyang asking for prayer si Mega na may sakit pa din daw siya. At parang hindi pa rin nadedetect kung ano talaga Hindi raw, yung di sabi niya, reason nung ganyan, kanyang ha? ano. uso pa naman yung mga viral Kasi kung infection. tumatayo daw siya, parang nahihilo siya na naduduwal kasi siya. naduduwal siya. Kaya natatakot siyang tumayo. Baka naman may kinalaman sa pagda-diet niya or Huwag naman sana. Pinagawa sa o baka nang may katawan. sana mild flu or ano. O kaya humingi rin siya ng dispensa doon sa mga taga Bulacan kasi supposedly may sortie doon si si Senator Kiko. Kasi di siya Ay, di siya nakapunta, napunta. nag-promise siya. So yun lang. After niya Get talaga. well, Mega! Get well. Get oo. well. Okay, Get ito well naman. Lea Salonga, full support sa anak na trans. Frog? Actually, nagulat ako dyan nung binabasa ko yung mga different na mga balita. Sa mga legit, paano pa talaga, yung mga fan na mga fashion magazine at saka yung mga news outlet na Hollywood. Kasi di ba si Lea may Kilala ginagawang na. mga international ngayon. So itong anak pala niya na si Nicole. Or Nick na lang. Nick, Ngayon, gusto niyang Nick na lang ang pangalan niya kasi sinusuportahan nga ni dahil gusto maging trans, umiinom na siya ng mga hormone para maging magkaroon very na J. lalaki. At saka ang dati, nagulat din ako, mayroong pinost dati si Miss Lea na about kay Nick. Tapos, ang pronoun they, their. Tapos, na-confuse ako. Tapos sabi ko, bakit gano'n? Alam naman natin, si Lea Si Lea. Salonga, perfect English siya. Naman. Yes. Pero sabi ko, bakit
Bakit yung post there, they, They, gano'n? Yung oo. pala, yun yung pronoun nung anak. They, oo. there, hindi he, hindi she. So parang they yung ginagamit. Tapos consistent si Leia. Leia kapag about Nick. Nick ang- ganun ang, ang yeah. kanyang gamit na pronoun. Na artist din ha. Na Oh, kasama sa isang, kasama sila sa isang play. Yes. Ang naloka lang ako, hinahanap ko yung asawa kung anong sinasabi. Parang okay din. Okay. Parang nabasa ko na sabi ni Miss Leia na pareho silang mag-asawa na supportive at inaccept nila kung ano yung gusto ng anak hindi nila. kasi meron- Nirespeto nila. Actually, medyo ano yung nagtanong, medyo parang, ano masasabi nung tatay niya? Ganun yung Chinese ang Chinese. Sinagot niya ng ganyan na the father is very supportive. Ganon. Pero yung pagkakatanong kasi, ano naman nasabi ng tatay niya sa kanya? Parang something to that effect. Nagsusupla Tapos ka. yung play nila ngayon, I think this is the very first time na si Nick I will play the role of a Lalaki. boy or a guy yeah, talaga. yeah. Kaya excited din si Leia at happy siya para sa kanyang anak. Nakakaloka yung mga anak ng mga famous personalities. Ano, yung iisa na nga, di ba? Well, That's how the cookie Nick. crumble. Wow, there's a cookie. Iba And na that's talaga. not mocha. at least hindi Iba na talaga. cookie ni Mocha ha. Pero alam mo, may tawag daw dyan eh. Hindi siya basta, hindi siya basta gay, hindi siya basta lesbian. Kaya ko Trans na, nalaman, meron ako kakilala na yung anak niya, lalaki naman. Tapos, ang gusto niya, but he doesn't consider himself as gay or ano. Gusto niya rin, parang naalala ko yung kakilala ko, because of Nick, na ang gusto rin, ang tingin niya, Lalaki siya. babae siya. So, he hates his body. He hates yung pag nakita niya sa salamin. Parang, this is not me. This is not my body. So, yun din, bata pa lang, parang gusto na din niya mag-take ng mga hormonal pill. Yun. Pero pinakausapan lang ng parents na, not now, baka kahit after na lang daw mag-aral. Yung, Yeah. Kasi kumbaga, bata pa when siguro. you can decide na talaga. Who'd have Hindi thought kasi- hindi kasi- nangyayari ito samantalang nung generation May natin? tawag dun Parang eh. walang ganyan. Gender identity or Hindi, something. may tawag talaga. Meron talagang definition yung gano'n. Basta kung whatever. Di ba, Kaya sabi ko, pakarami talagang ngayon Iba na yung nangyayari. Ang dami ng letter. Kaya nga naalala natin dyan si Charis, the famous, si Jake Cyrus, na talagang siyang naunang At saka yung dati sa PBB na nag-artista rin, sa GMA7 na si... Jesse Corcuera. yun, di ba? Na yun ay may anak na. buntis. Yes. Pero lalaki na siya. Yes. I mean, yung physical features niya lalaki Pero na. nagbuntis. Pero nag-decide siya na magbuntis. Oo, kasi meron siyang Meron pa sa loob. Sa loob. Oo. Hindi naman yun maaalis. Yes. Oo. Na gusto nating magkaroon sana. Ay, Hindi ako, naman na ayoko. ilalagay. Ayoko magkaroon. Alam mo talaga yung primary concern nila, yung body nila, na ayaw nila yung body nila. Ay, nako. Tanong natin sa mga ano yan. Ang kapitbahay namin, hindi mo pagsabihan, ha? Hello mga Kamarites! Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto niyo po laging makatanggap ng latest chismis, Pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa po ang hindi nakasubscribe. Kaya naman, subscribe na mga Kamarites! Okay mga Marites, ito ang Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Yes! Yes, sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Correct, mga kamarites, dahil hindi ninyo po yan pagsisisihan dahil sa Ugbo 24/7, siguradong solve ka dito. Ugbo 24/7! Eto, dalawa to. Muna. Dennis Padilla nagalit matapos umaten ng kasal ng anak na si Claudia Barreto. Mr. Poo, ikaw muna, Ugbo. Naku, eto na nga, masalimuot. Last episode lamang isinabi natin na masaya tayo dahil Yes. nag-post ng litrato si Dennis Padilla kasama ang kanyang mga anak. So sabi natin, yan. Ayan Miss nila. yung mga anak. Diba, sinabi, Masaya pa tayo. masaya tayo at sinabi pa natin na, baka finally. We spoke too soon. Eto na. Finally, nagkaayos na sila,
hindi na masyadong magkakahanash si Dennis tungkol sa kanyang mga anak, etc. etc. At kasama pa nila yung lola nila dyan, yung nanay ni Dennis. Yes, so yan yung ating storya last episode. Last Monday. Monday lang yan. O parang a day after. Iba na ang Iba na ang kwento. Iba na. Ang nangyari, kinasal si Claudia Barreto sa kanyang long time na boyfriend na si Mr. Lorenzo. Basti Lorenzo. So, napakayaman. Oo. Ang si Basti Lorenzo, yung kapatid ni Basti ay Asawa Mr. naman ni Erich. Ni Erich Yeah. Gonzalez. So anyway, nasa may kayang pamilya. Pero matagal na sila. Sabi parang 10 years na yung relationship. 10 years. So eto na. Nakita naman natin na si Dennis Padilla ay nasa kasal. Pero hindi siya kasama doon sa family picture. At saka doon sa paglakad. At doon sa paghatid sa altar, hindi kasama. Pero, nagkaroon siya ng moment na litrato na siya lang mag-isa kasama ng couple. Nakita naman yan sa mga video, photos nandyan. Pero hindi nga niya hinatid sa altar. So, eto na. Nag-spark ng kontrobersya nang mag-post ulit si Dennis. Ipakita natin yung pinost niya. Yan. Grabe kayo. Nabudol niyo ko. Father of the bride, naging visitor. Galing nyo. Yan na. At may kasunod pa yan. Oo, tapos maraming na mga hanasya na si Dennis at inalis niya yung litrato na una nating Oh, wala binalita. na. Wala na. So, tapos sinabi din niya na parang naging bisita nga lamang siya. Tapos nag-decide siya na wag na umattend ng reception at kumain na lamang sila sa labas kasama yung kanyang ina At kapatid si Jean. Oo. So, syempre, sari-sari na naman yung reaction ng mga tao Syempre. doon sa sinabi ni Dennis. Kasi syempre, parang sinasabi ng mga tao, sana hindi na siya nagsalita ng ganon dahil syempre masisira yung memorya ng kasal ng anak. Dahil syempre, istorya ito ng anak, ng kasal. Syempre, imagine mo, kinasal ka, napaka-espesyal nung araw ng kasal mo, pero maaalala mo nung nag-post yung tatay mo ng ganon. Tapos may sinundan pa niya yung post doon sa wall ni Julia. Oo. Na sinabi niya, kapal. Kapal. Kapal nyo. Parang something to that effect. So talagang hindi siya tumigil. Tapos, nagpa-interview pa. Yun ang pakinggan ko yun. Ayan, si Dennis Padilla kay Yes, OG phone patch. Diaz. So nagpa-phone patch siya. At sinabi nga niya, hinaing niya. Sinabi niya na, kung sige, tingin niyo toxic ako, sige na, toxic ako. Tapos sinabi niya na, surrender na daw siya. Wala na, ayaw na daw, hindi na raw. Suko na raw siya. Yun ang hindi sinasabi na siya niya. makikipag-ugnayan, pinuputol niya na. Sabi niya, siguro kung makikita naman nila ako, siguro sa burol ko na lang. May gano'n na siyang emote. So yun, so naging hati syempre yung mga netizens. Syempre iniisip nila. Kasi ako sa tingin ko, kasi hindi naman talaga sila yung pamilya na magkasama yung wife and husband. Yes. So kung gano'n For the longest time. kung gano'n ang sitwasyon, tapos hindi siya pinahatid, etc. Syempre talaga magiging issue. Si Marjorie ang naghatid kay Claudia. Kasi nga iba nga yung dynamics ng pamilya nila. Tapos meron pa ako nabasa, hindi ko to confirm, yung parang ewan ko kung totoo to, pero may transcript ako nakita na parang tumawag pa rin nung una si Claudia. Si Claudia para sabihin na hindi tuloy yung kasal. Tapos biglang binawi na tuloy na daw. Actually, nagulat ako dyan. Nabasa ko naman, rin. diba? Si Dennis, siguro early morning, nag-message siya kay Claudia na, siguro yung message niya, congrats anak, or best wishes, or see you later, gano'n. Ang ginawa, after 2 minutes daw, tumawag si Claudia. Tapos sinabi ni Claudia kay Dennis, ito ay galing kay Dennis. Sabi daw ni Claudia, parang papa o baka parang hindi naman tutuloy yung kasal. Di syempre, nagulat si Dennis kasi on the day. Bakit? Anong problema? Anong nangyari? Parang to make the long story short, sabi daw ni Claudia, kasi parang it's been a week, parang ganon, or na parang hindi naman siya excited sa wedding, or parang hindi niya nakikita na gusto ba talaga niya magpakasal, something like that. Pinayuhan pa ni Dennis si Claudia na, anak, maintindihan ka na lahat. Kung sa tingin mo hindi mo gusto o hindi okay, wag mong ituloy. Parang gano'n. At umiiyak pa raw si Claudia noong mga oras na yan. Tapos, also, ang ginawa niya, sinabihan niya yung nanay niya na hindi natuloy. But after a few hours, tumawag si Claudia. Hours ba? O di naman days? Parang hours lang. Kasi on that day. On that day ba yung okay. Sabi, tuloy na yung kasal. Kaya nagmamadali daw siya dahil susunduin pa niya yung nanay niya sa Caloocan Bayanan niya. Basta malayo. Magkalayo sila.
So, in short, maaga din silang dumating sa venue kasi nga, hoping siya or akala niya siguro, he's part of the entourage. So, nung kinuwento ni Dennis to, nung nabasa ko to, ang naisip ko kaagad kasi nung nakita ko yung mga pictures, video, sabi ko, ba't parang hindi ganun kasaya tong wedding na to? Ako kasi I love weddings talaga eh. So, fan ako ng mga weddings. So, eto, parang hindi sila masaya. Parang ganon. Tapos si Basti hindi ngumingiti. Pero baka naman ganon yung personalidad niya, di ba? So, nung binasa ko yung mga comment, same comment nung naisip ko din na, ba't Yun din ang na-observe nila. Oo, ba't ganito yung wedding na to? Parang hindi masaya, parang malungkot, parang ganyan. Oo, ganon. So, ayun, yun lang. Pero parang yung sa reception naman, masaya. Okay. Oo, doon. Kasi diba sa reception, masaya sila. parang Oo. masaya. So sabi ko tuloy, naisip ko, may connect ba yung sinabi ni Dennis? Kung bakit yung nagiging impression ng mga nakakakita sa mga pictures or sa mga hindi sila masaya. Ganon. Ako na mabaliktad naman yung nakarating sa akin. Na? Kasi itong Claudia, nung kausap niya yung tatay niya, di umano, ang sinabi naman, Papa, you have to look good on the wedding. Sinabi din yun ni Dennis. Di Sinabi ba? din sa kanya yun, you have to look Good. Wow. Kasi ang assumption nga niya, siya yung magdadala doon sa altar. Parang gano'n. But nung makausap na daw nga niya yung wedding coordinators or what, na nag-a-apologize sa kanya, inaya pa siya. Dahil pinauupo siya doon sa hilera ng mga ninong-ninang. Isa nga yata si Richard Gomez sa mga ninong. No? Pinauupo siya doon. Sabi, ba't naman ako upo doon? Hindi naman ako ninong. Tapos kasama nga niya yung mother niya at yung brother niya. Tapos doon pala gusto na nilang mag-walk out kasi kaya nga si Jean, ang daming pinost ang daming mga sumagot yata dyan si Leon, di ba? Di ba? Na ang daming inaano na pati yung nakaraan pa, kung ano yung pinagmula kasi ang daming nag-comment. Sinasabi niya hindi naman ninyo alam ang buong kwento, ba't kayo naggaganyan-ganyan. So to cut the story short, doon sa phone pa siya narinig ko na kay OG, sinasabi niya na pinaalam niya, sabi talaga niya, sabihin mo yan OG sa vlog mo na hindi na nila ako makikita, hindi na ako makikipag-coordinate sa kanal or whatsoever. Sa burol na lang nila ako puntahan kung total patay naman na ako, hindi ko naman masasabing wag na silang pumunta or what. Ganun siya katindi. So may balita that since, di ba, nung pinakita nga dito last time. Pero buhay pa si Denny. Buhay pa si Denny. Kumpare natin yung chota. So anyway, Yung ba agad ang ending? meron yatang agreement kasi naman sila magkakapatid nung nag-usap na parang pinakiusapan na nila yata si Dennis na wag nang Tumigil ka na. wag nang ilalagay lahat sa SOCMED ang mga usapan. Voice it naman. Yun naman talaga yung pamilya. request nila. Actually, lalo na actually si Leon, parang may post, may diba? post siya, pero it's an old post na requesting his Dennis, father na parang wag na. Sabi pa nga niya dun sa post na parang, hindi ko alam kung dapat ko ba tong gawin, pero dahil sa ikaw naman gusto mo yung dito natin ipinapadaan. Ito yung medium mo. Ito yung platform mo. Sige, dito ko na rin ipapadaan. Nakakaano lang kasi di ba talaga namang for the longest time nakita natin. Dahil di nga natin alam kasi ibig sabihin dito maraming netizen ang nasasabi siguro ang ganda talaga ng ginawa pagpapalaki ni Marjorie bilang nanay sa kanyang tatlong anak kasi siyang nakasama ng napakahabang panahon So kung ano man daw yung nangyayari ngayon, yun ang siguro na ituro talaga na ibahagi ng nanay nila. Na hindi siguro nagampanan ni Dennis noong mga panahon na kailangan kasi siya. hindi rin naman natin talaga alam yung talagang eksaktong hugot ng mga anak dahil hindi naman sila talaga open dun sa kung ano nararamdaman nila dahil they decided na wag nang i-share sa publiko yung nararamdaman nila tungkol kay Dennis. Kaso si Dennis lang lagi yung naririnig natin, nakikita natin. Ako tingin ko din dyan parang may miscommunication dahil sinasabi ko nga, hindi naman talaga sila yung pamilya na magkakasama sa isang bahay na kapag kinasal lang anak, ganun ang setup, iyahatid ni tatay, magpipicture ng family picture. Siguro nagkaroon din ng miscommunication. Halimbawa, ako si Dennis, ako na magtatanong, ano bang participation ko sa Nagtanong nga daw siya nagtanong siya. Saan ba't sinabi na? Nagtanong siya during the Nandun na. Tinanong niya yung wedding coordinator kasi maaga siya dumating. Tinanong niya saan ba kami mauupo, saan ba gano'n. Hanggang sa reception tinanong niya. Ako din Parang sana hinahanap niya, nai-acknowledge siya during, eto din yan sabi niya kasi, ni hindi man lang sinabi na father of the bride siya, gano'n. Ako naman,
inisip ko, kasi nasa church pa lang sila. Wala namang Diba ganon? Sa church, wala naman talagang ganon na, Sa reception niya ginagawa. Yes, he's the father, let's call the father of the bride. Wala, Let's call the, usually, pag picture taking. The parents. Parents. Of the bride, of then the groom. the ganun. relatives of the bride, o mga ganon. At saka ako nga nakita ko yung may pictures silang tatlo. Sabi ko, at least binigyan siya ng moment. Kasi nga, Yun ang pinakiusap, yun ang sinabi ng wedding coordinator na huwag ka munang alis. Kasi nag-decide na nga sila nung kapatid niyang Gina, aalis na dapat. Kaya lang sinabi, mag-stay ka po kasi may pakiusap na kailangan magpa-picture Diba? kayo. So parang- Kaya kasi- pinagbigyan din ni Dennis, sabi niya. Pero sana nag-usap na sa ni Claudia sa telepono pala na anak. Ano bang... Kasi alam naman niya na may hilamat yung relasyon Yeah. Alam naman natin na hindi okay si Marjorie tsaka si Dennis Yes. Siyempre si Marjorie, baka ayaw niya. Correct. Diba? So Exactly. ako naman Oh. ito, pwede din naman na hindi na to call ni Marjorie. Gusto kong isipin kasi wedding na to ni Claudia at saka ni Baste. Siyempre wedding niyo yan. Kayo dapat Kayo naman ang mag-decide, masunod. oo. Kaya Kaya baka kinukonsider din nila si Marjorie o baka meron yes. Hindi nga natin alam Pero kung... alam mo, normal na kasi din ngayon somehow. Lalo na dun sa mga family na hindi talaga as one. Di ba? Usually talaga, kapag ikaw yung bride and you will walk down the aisle, Si tatay talaga. yun ang sa normal setup. yun ang tradisyon. Yun ang normal tradisyon. Meron kasing mga anak na kahit hindi nila nakalakihan yung ama nila, pag kinasal sila, ang pangarap nila, ang tatay pa rin nila ang mag-ahatid sa kanila. Yes. Pero marami din namang anak, which is for me very valid, na kapag kinasal sila, gusto nila yung maghatid sa kanila ay yung tao who raised them, Correct. who were there Yeah. during the time na Agree naman. pangangailangan Yeah. nila. So, ang sa akin lang, ito lang ang take ko siguro dyan. Siyempre, bilang isang magulang, bilang isang tatay, napakasakit naman talaga. Lalo na yung moment na yun na parang feeling mo, one of those lang ako dito. Ganon. Masakit kung sa masakit. Pero, At hindi natin inaalis na maramdaman ni Dennis yes, yun. hindi natin Yes. ini-invalidate yung feelings niya na yun. Kasi tatay yan eh. Correct. May nagtanong nga sa akin, anong take mo doon? May karapatan ba si Dennis na magsalita or what? Sabi ko, oo naman. May karapatan siya na magsalita kasi tatay siya. Sabi ko, pero siguro ang sa akin lang, bilang magulang din minsan, di ba marami sa ating sa magulang, para lang sa kapakanan ng anak o maging masaya yung anak, Magsasakripisyo. sakripisyo ka na. Yeah. Minsan nasasaktan ka, pero pag nakikita mong masaya yung anak mo, parang May bali okay na masaya. rin. So siguro Yun ang ako, hinahanap ng mga netizen yes. actually kay Siguro Dennis. ako ang ano ko na lang dito kay Dennis, ito kagaya nito, sana konting pangunawa bilang sa magulang, moment nito to ng anak mo, bigay mo muna. Bigay mo muna. Oo. Then, siguro After a while, afterward, yes. saka ka magsabi na, Correct. alam mo, Claudia, anak, medyo na-offend Sumama ang ako, loob ako. sumama ang loob ko. Di doon sila magkapaliwanagan. Correct. Tapos, wag na sa social media. Wag na yung, Yes. tapos parang itinakwil na rin niya. Sinabi na niya na, wala na, hindi na siya pwedeng End na. makausap. Sabihin mo or sa kanya what. nang gagaling yun, ha? Yes. Alam nyo, hindi din naman natin alam yung, kasi madalas nating tingnan na, ay magulang yan eh. Tatay pa rin yan. Madalas tayo sa ganong notion. Pero minsan titingnan din natin, ano din ba, yung naiiwang, baka may naiiwang trauma, may naiiwang pain di sa mga bata. Or Yung, hindi di ba? na-settle or hindi na-iron out na mga issues. Totoo, di ba? So, Tama. ano din, wag din tayong, misa kasi ang bilis mag-judge na porket ganon, masama na to, Ito, or correct. ganyan. But then again, yung pakiramdam na gano'n ni Dennis, hindi natin Yes. iniiwa sa kanya. Kaya nga ako na tuwa dun sa yung naunang wedding doon, yung tanto ko, bilyonaryo yaman din, ginawa niyang best man yung tatay niya, nung lalaki. Nakakatuwa yung anak ni Donnie Tantoco na naunang ikinasal, the following day itong sina Claudia. Ginawa niyang best man ng tatay niya, na-touch ako. Na-touch daw ako. Pakailan po sa kanila. Another bo, mga Marites. Danny Barreto, may bilins sa kapatid na si Claudia. Yan din yan. Kasi nga, nung naglabas na si Dennis na mga hinaing niya, si Danny naman nag-post sa Instagram. Mahaba yung post niya, pero part nung niya, ang ganda na sinabi niya actually. And then part ng caption, sabi niya, don't let anything or anyone dim the light of this moment. It's your story, your love, and your forever beginning. Yeah.
Ayun, I wish you both a lifetime of happiness, adventure, and love that only grows deeper with time. I love you more than words can ever express. Claudia. Siyempre, ang bilis at ang dali namang magkaroon ng impression na ang ibig niya sabihin nito, don't let anything or anyone dim the light. Parang referring this to Dennis. Pero, yun nga alam mo, may point naman si Danny. Ibigay mo muna to. For the information mo mga kamarites, si Danny po ay kapatid, half-sister ni Claudia dahil ang tatay niya ay si Kirli Gaspi. Ang aday na anak ni Marjorie. Yes. At tama, pinalaki din ni Dennis, Danny noon, nung magkasama pa sila ni Marjorie. Viva Days, yung mga anong yun, love story na yan. Iba, no? Noon. Tapos may mga nag-comment at isa sa nag-comment, si Juliana Gomez. Sabi ni Juliana, hindi ko kaya. Pili ko naman, Manila diba? yun. Baka hindi ko kinaya. Baka ganun to, no? Yan, oo. Well, Okay mga Marites, yan po ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Mga kamarites, nais namin kayong imbitahin na sumali sa ating Facebook community group. Nakapin po ang link sa ating live chat at pwede na kayong sumali dyan ngayon. Huwag rin pong kalilimutan mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel. Okay, recess time. Ay, recess time. Thank you sa 1.6 nating live viewer. Thank you, 1.6! Ang dami-dami Na-stress ako dito sa best of 5. Umabot na ng set number 5. Ay, no. Pero laman ng cream line, 10 points. Nakadalawang panalo sila. Anyway, Okay. valuable po ang pinapanood ng emote Ang dito. dami kasi dito dahil puro ano eh. Ayan na. Puro mga Thank you kay comment din nila Super. to kay Denny. Ay, yung kay Claudine may kwento din doon. Totoo ba yun? Nalin. Yung si Claudine Barreto na Si Dennis daw ang nagsabi Oo. na tumawag sa kanya si Claudine. Claudine. Oo. Tapos, Biglang nakikiusap na ma-invite. Oo, kay Marjorie. Tapos binlock daw. Oo, ay, nakakaloka. Well, hindi ko yun confirm pero may nakita akong transcription yan. Ano po? Sabi ni Jamila Mua, na ngayon lang ako nag-take ng side kay Dennis ako. Ang sakit nun grabe yun. Sana di na lang na-invite. Aray. Binabasa ko lang yan. Kanya-kanyang comment. Correct. Sabi naman ni Maldita forever watching from Denmark. Like ko si June Nardo. Oh. alam mo, eto, nagkataka din ako. Hindi ko din alam kung nandun ba o wala eh. Si Mitch. Sabi ni B. Joyce, hindi rin kaya invited sa kasal sina Erich and husband niya who is the brother of the groom. Oo nga. Or dahil may long time conflict, May si conflict Erich din? kay na Marjorie and Julia. Hindi Well. ko alam to na may long time conflict. Wala rin ba yung brother? Wala. Pero, Oh. ang dami naman kasi nila magkakapatid. 12 pala yung magkakapatid. Sina Sino? Basti. Sina Basti, 12. Pero still, di ba? Pero wala sin wala. O baka naman din natin kasi... Hindi na balita. Walang Hindi mo kasi Wala alam nga mo eh. nga eh. Akala nga, Si yung Erich actually hindi ko nakita. akala yung naka-blue. Oh. Pero meron daw clearer picture Picture, na hindi nga si Erich. Thank you kay Super Tope. Now, wait. 2 Canadian dollars. Sige. Ay, speaking of Erich, nakita ko, bago tayo mag-start, Oh, di ba ano, nagulat ano ako? sabi mo nga? Na, mami na pala si Erich, nanganak na siya 2 years ago. Ah, talaga? Oo. So, ganun ka-loki, ganun ka-private na gawa. Oh. Taray, no? Yun. Oo, Yun lang. yung ganon. Oo, nagulat. Akala ko nga pa kapapanganak. Kaya sabi ko, Hindi ko nga baka nabalitaan. kaya hindi dumating kasi kapapanganak. Hindi nga natin nabalita ang nabuntis. Yun nga. Grabe. May shinare si She Banigen. Ay, teka. Ako yung 3 kong anak sa una. Naghiwalay din kami ng daddy nila. Pinalaki ng mga lolo at lola nila pero every milestone sa buhay ng mga anak ko, andun ako. Sakit sa loob, ganyan Iba-iba kasi ang Oo nga sitwasyon. eh. Hey, Lester, Sitwasyon. thank you watching from Kimchi Land. Saan More yun? power to Marites. Ano na ako? Kasi puro Dennis tsaka nandito eh. Puro Dennis tama. naman. Pero alam mo, yung naramdaman nung lola, yung nanay Alam mo, doon, yun ang iniisip ko. naawa ako doon. Ako din, kay Ako. Lola. Oo. Oo naman, siyempre. Kasi syempre, mga apo niyang yung no? hurt niya para sa anak niya and at the same time, maybe yung longing din niya Yes. para sa mga apo. Apo niya, yeah. Actually, doon ako medyo nasa... Ako rin, doon ako. Thank you, Angeline Lazaro. Tama naman si Doc, madaling sabihin na mali si Dennis kasi wala tayo sa posisyon niya. Sabi naman ni Sweet_Radical, kailangan magpa-psych ni Dennis. He's making his daughter's wedding day about him. Oh. Narc alert. Jester Macau naman, sabi niya masyado kasi ma-fried chicken si Marjorie.
Ayun. Oh, sabi ni Iba-iba yan, Lisette Ann Isles, wala po yung husband ni Erich. Kasi sa palm picture ng groom, pag binilang, 11 sila, 12 sila magkakapatid. Alam mo, there's something. Binili talaga. Diretsuhan na, I think there's something about this. Kasi hindi normal, lalo na yung mga wedding na ganyan, kahit sa mga rich na, di ba? Famous, diba? Hindi kasi nga nagkaroon nga ng issues sila before. Baka yun. Mr. Super Tope, Mr. Fu, alin ang bet mo? Cookie ni Mocha o cookie ni Rian? Kailangan ko masagutin yan. Masariwa naman, boss. Hindi, kailangan ko matikman pareho para makapag-decide Gusto mo ako. talaga, ha? Titikman ko lang naman yung cookie. Ito, reaction ni B. Joyce. Hindi kasi milyonaryo o bilyonaryo si Dennis, hindi rin superstar at walang power sa government, hindi influential, kaya ganun ang trato ni Marjorie and children sa kanya. O, yan binabasa namin po mga reaction nyo sa inyo nanggagaling yan. Nako, dahil dyan. Lovejoy Cubero, Dyan. kung maayos lang talagang pagpapalaki ng ina sa anak, hindi magkakaganyan. Tingnan mo si Shine at Cesar. Maganda naman ang relasyon nila kasi nga walang pera si Dennis. Aray ko. Di naman siguro. Di naman. Hindi po na kasi natin alam talaga yung Di mga na- hugot oo, nila. totoo Hindi yun. natin alam eh. Ako naniniwala ako, hindi rin natin pwedeng husgahan yung pain din na dala-dala nila Ng mga anak. ng mga anak. Kasi may Yeah. interview din si Julia I think kay Karen Davila na somehow lumabas din dun yung pain na meron si Julia. Yung mga tanong din Hindi niya. kasi natin alam eh. Nakikita kasi ang vocal lang si Dennis. Oo, siya lang ang laging nasa limelight. Oo. Yes. Okay, diretso Okay na. na natin. Go! Ito mga Marites, Mr. M gagawa ng series sa TV5, PhD. Yes, ito na balitaan Ano to? ko Ano na, to? alam ko ay niluluto na to. Nagulat ako kasi di ba alam natin na si Mr. M ay nasa GMA, sa Consultant Sparkle, siya doon, consultant, oo. Pero ang sabi naman sa akin, parang hindi naman daw magkaka-conflict kasi sa TV5, he'll be the director of this sitcom. Parang may mga bibit-bitin siya ditong mga artist dito sa TV5 na to. Bukang tuloy na to kasi ang balita ko rin ay nagpapa-audition. Tapos may nabasa naman ako na di umano kasi daw ang contract ng ABS-CBN sa TV5 parang hanggang 2027 na lang, parang ganon. So parang sinasabi na pwedeng hindi na makalabas yung mga talent ng ABS to TV5. Kaya ngayon pa lang, di ba, na-report ko na nga, na talagang titibay nila yung kanilang Media Quest na Yung talent management. Parang gano'n. So, tapos parang nai-1+1 ng iba na kung si Mr. M ay papasok sa TV5, baka naman. Dahil parang sa Sparkle daw, parang hindi naman siya masyadong na-highlight or Sa simula lang. Oo, talaga nagamit yung kanyang expertise Alam mo in kung sino terms of na-highlight doon sa Sparkle, di ba? Sino ba baka naman daw sa nag-spark? Sino TV5 nag-spark? ay mas may hand pakinabangan. siya. Oo. May ganon. Pero may ang kanyang touch. No, pero mali naman yung nasulat na nabasa ko na kesyo si Mr. M ay empleyado na ng TV5 or ano na. No, I think he'll be there kung sakali as director lang. Ng, kumbaga, per project Yan lang lang. ito. Yun. Actually, sa blind item ko nabasa yan eh. Sa media, Talaga? yung Media Quest, di ba, yung namamahala dyan, si Ogie, tsaka si Carlo Rosa, di ba? Sa Odi, Quest. Timora. Yung management. Ng TV5? Parang sila mamamahala. Ay, wag As naman. in, sila ang mamamahala. Yung mga talents. Oh. Ano go? Di ba si Jeff Remigio? Ay, iba yun sa international yun. Oh, ikaw you should know, TV5 Oo. ka. Ate, diretso na natin to. Doon sila sa ano. Eto, naku, Ano Rene na naman? Salud, humingi na apology kay Winwin Marquez. Bravo! Ay kasi nga ang daming bashing na lumalabas, biglang nag-pop up ngayon yung interview Ano bang ginawa? ni Rene Salud noong 2015 pa kung saan sinabi niya during that time noong 2015 sumali itong si Winwin sa Binibining Pilipinas. Bilang kilala naman si Mama Rene na discover ni Melanie Marquez, Yes. yung auntie ni Winwin na nanalong Miss International at kaibigan niya daw si Joey at saka si Alma, nag-opinion siya. Sabi niya kay Winwin that time, noong 2015, mag-artista ka na lang kasi mas bagay sa iyo ang artista kasi yung look mo, yung namana mo yung karisma ng mama mo, ganyan-ganyan, mahusay ka siguro umarte, mag-artista ka na lang. Parang hindi daw siya bagay na maging Miss Beauty Universe, queen. sabing gano'n, o beauty queen for that matter. Kasi maliit siya. Maliit ang height niya. Yun ang sinasabi ni Mama Rene Petite. that time.
So, forward na tayo ng 2025. Sabi niya, syempre, nagbago na yung standard ng beauty, Oo nga. nagbago na yung mga reglamento, Oo. kasi sa Miss Universe, pwede na ang trans, pwede na ang Mrs., may asawa, ganyan-ganyan. At bilang may anak. napatunayan naman na si Winwin, nung nanalo siya ng Reina Hispano-Americana, kauna-unang Pilipina, sabi niya, opinion ko pa rin yun, pero pwede na pala kasi sa standards ngayon, pwede na ang mga ganyang mga beauty May queen. Miss Bacor nga. Sino ba Miss Bacor? Cheryl Cusan ba? May Laguna. Mrs. Laguna. Bacoor. Laguna, At sino taga Bacoor? Or si Rita Rita Magdalena naman, Rita Daniela, tsaka si Archie. Anyway, nag-apologize siya kasi parang Di sabi niya, wag niyo kami pag-awayin. Oo, tsaka Oo, si Mama matagal Rene. na yun, sinabi ko noong 2015 na iba pa ang Actually, mga kinalarify niya yung pagkakasabi mo, yun yung clarification niya, yung mag-artista na lang, ganyan. Tapos kaibigan nga niya yung tsahin, yung mga magulang. Melanie, oo, no? Nine. Mama Rene, Mama Rene. talaga. 9 years ago, di ba? Kasi nga magaling maghalongkat itong mga netizen. Ang bilis, Oo. pati. Kasi nga, grabe yung ginawa ng pasabog ni Winwin sa Boracay, yung tapos may gano'n siya. Ano ba yan? Makakabasag ka pa. Salary deduction. Thursday pa naman ngayon. Kaya-kayang ibawa. So ang saya-saya lang. Pero ang careful galing ka sa talaga. pagsandal. Iba si Winwin ang atake niya ngayon. Puputol yung Sana signal lang. mo. Ay, huwag na yun. Tama na. Loka lang ako. Kasi Ayun siya talaga, lang. pinaglalaroan na tayo ni Sean. Ano natin yan si Winwin, no? At saka isa yan sa mga talaga magagaling. Yun lang. Okay, ito pa. Louis Campo o Gel Casid, binardagul ng mga TNT fan sa Grand Resback. Nakakatawa yan kasi Ano ongoing ginawa? ngayon. Nagsimula sa 4 na pangkat. Pangkat Alon, Alab, Agimat, at saka isa pa. Anyway, nauwi na lang sa dalawa ngayong pangkat na ang nagpuproduce na pala nito si Memi Vice Ganda, ha? Ewan Yung ko. portion na yun Oo, sa talaga? Showtime. Yung oo. ano? Yung portion na yun ng Grand Resback. So anyway, itong dalawang hurado na to, dahil parating madalas umuupo bilang mga punong hurado, binabardugal ng mga fan, ng mga singers. Kasi in fairness, ang gagaling talaga to eh. Yung Resback actually, nga kasi, di ba? yung grand champion ng The Clash, yung Maya, yung lalaki na pogi, Jeremiah. oo, na ano na siya, naligwa. Tagal na. Na Joelberg na siya. At ang daming magagaling na singers na sa tingin ng mga fan, mga supporters, parang sinasadya daw nitong dalawang hurado na to na siguro may mga pinapaboran. Alam mo naman sa contest, gano'n. Siyempre. But the thing is, di ba, mako-question mo ba yan? May criteria at may ano yung mga chung-chung-chung na yan. So anyway, ongoing pa yung contest na yan sa Sabado. Magkakaalaman na kung sino-sino na lang talaga yung maiiwan. Ang dami kong mga paborito na nawala na. Basta ang sinasabi na lang, judge's decision, final. Okay, ako naman. Yasi Pressman, sumabak sa unang horror film. At siya na nagluluto ng kanyang pagkain at mahilig siya sa spicy. Wow. Oh, syempre, Bicolana. Yan sa press ko ng Isolated na unang horror movie pala niya. At ang huli niyang movie ay yung Video City with Ruru Madrid. At nung tinatanong, ba't ang ganda-ganda mo? Kasi nga, she cooks her own food. Hindi ko alam kung anong food yun. Ano? Bicol dishes nga. May sa maanghang. Tatanungin ko sana nung Ritoke, ka ba? yun. Hindi, ba't di mo tinanong? Oo maganda nga. maganda naman siya, di ba? Maganda naman talaga siya. Parang wala naman na bago. Baka nga Sabi ko kasi iba makeup lang yun. Baka makeup Parang lang. mangha-manga Bakit dito naman parang dry naman ang kanyang mukha? yung director niyan, si Benedict Mickey, kasi nga raw, sa ang sexy at ang ganda ni Yasi, na kailangan sa isang horror, sa crime, sa thriller, na madalas daw magandang babae, nagiging bida. So parang, miski na katatakutan nyo, matatakutan si Yasi, minentain niya yung ganda ni Yasi at yung appeal niya, yung katakam-takam niyang appeal. So kahit nakakatakot yung movie. Kaya nakakatakot yung, miski na mukha ni Yasi, ano pa rin yung ganda niya. Hindi lang Kahit maganda natatakot na, ha? Oo, di ba? Hindi lang maganda yung ilaw. Nakaloka yung director Kaya na yan. hindi Sabi ni Steam. Benedict, Kaya hindi lang maganda yung ilaw sa press con. tatanong ko sana, pinipigilan ako, alam mo naman ngayon. At Maraming kasama mga din ano. dyan si Joel Torre. Torre. Napakagaling. So si Benedict Mickey ang director. Direct na ang dami-daming pelikula, kanya rin yung Makasalanan, kanya rin yung... Siya di ba director siya ng ba director nun? Na
ngayon ang ginaganap ang premiere night. Diba? April 19 ay, tama ba ako? Showing yan April 19. 19, yung- Tapos itong isolated, April 30 naman. April Taray 30, mo direct kasabay ha? ng Untold. Na horror din. Untold na horror. Jody Santa Maria naman yun. Yan, Iba rin. mabakbakam. Dahil nabanggit mo, ay babalik pa ba natin? Ano? Meron siyang post Sino? regarding Dennis and ano din. Oh, sige, Kids. subukan mo na. Ilas mo pa. Saiksi lang naman. Ah. Sabi niya, bilang tatay. Sino yan? Si Ayan. Benedict Mike, director. Si Direk. Sabi niya, bilang tatay, exclamation point pa eh. Kung sa akin man nangyari yung sa isang artista, ay mananahimik na lang ako at lalong mamahalin yung anak ko. Yeah. Lalo na kung alam kong marami akong pagkukulang at the same time ay mababas pa yung mga anak ko. Tama naman. Kaya nga tayo mga magulang eh. Ang magulang, mas inuuna ang kapakanan ng mga anak kaysa sa sarili. Di na baling masaktan ka at magdusa kung ikagaganda naman at ikatatahimik ng buhay ng anak mo. Tama. Nakita ko kasi kayo, naalala ko nung Kasi nabanggit mo. yun ang magmamarka talaga eh. sa mga anak, yung ginagawa ng gano'n ng magulang. Well, tapos na tayo sa issue na yan. Kaya nga, Tapos na doon. Okay, mga Martes, basahin ko nga ito. Over na raw ba si Kailin at Kobe? Yeah. bakit hindi naman nakikita to? Merong ano si Kailin. Naku, yun ang mga simula ng ganyan eh. May mga Marty. Kasi nga si Glenn, merong Glenn Regondola. Oh, ano sabi ni Glenn? Sabi na, you will know the truth. Sabi. Siya yung nagpo-post ng mga vlog eh. So ano to? Diba? Tapos ano yung, kasi nga namatay si Glenn, kaya... Ang bilis, hindi niya- diba? Okay mga Marites! Yan po ang ating isang linggong Chismis! Yun na. Line Abangan nyo item. na, line item, the who. Yun na. Ang bilis ah.